Magandang araw mga kaibigan. Gusto ko magbigay ng reaksyon sa statements ng isang hinahangaan ko na political analyst, si Mr. Ronald Llamas, tungkol dito sa pangyayari sa lower house nung Lunes, nung nag-opening statement itong Speaker of the House. May mga berada siya. Nako, sabi nito Mr. Ronald Llamas, lalong pinatunayan ni Speaker of the House na isa siyang tambaluslos. Okay, bakit niya sinabing ganon? Pakinggan natin ito, interview ng isang vlogger sa kanya. So it seems. Tapos in defense of the House, no? Ganda ng mga words nila dyan no? Oo, ikaw ba naman, tatawagin mong rotten ang Congress? Tatawagin mo ba namang bulok ang Kongreso? Yan na si Mr. Llamas. Hindi lang destabilization yun, no? Sedition na yun, no? Tsaka walang bahid ng katotohanan yun, no? Oo, pero alam mo, kailangan din kasing magpakita ng gilas ni Speaker Martin. Dahil ang tingin sa kanya, Mr. Nice Guy Diba? Mr. Nice Guy. Ang binanatan siya ng tambaluslos di ba? So, kailangan magpakita siya ng kaunting pagiging tambaluslos. Pakita mo yung kanyang statement nung dumating si Prime Minister Nishida, di ba? Talagang nagkukuhan siya ngayon, may tigas ng konti, di ba? So, isa to sa kinakailangan niya, tingin ko, yung kanyang pag-a-adjust ng narrative. Hindi pwedeng Mr. Nice Guy. Lalo na ngayon na parang no holds barred na yung bakbakan So, kailangan yung magsalita yan, ganyan, no? Tapos, ikalawa, ay kailangan din stand up and be counted yung mga tao mo, di ba? Kita mo ba lahat ng standing ovation, di ba? Pati yung mga kaibigan natin sa kaliwa, standing ovation, di ba? Sabagay, dinipensahan naman sila nung tinreten silang papatayin ni Tigo, no? So, ito yung stand up and be counted. No? Pero kailangan mauna muna yung speaker. Kaya nga nauna siya Naglabas siya ng tigas, no? Nagtiklop ng di ba? Yung ginawa mo kanina. Pero gano'ng katagal ba tatagal itong kanilang pagko-close ranks in defense of the speaker against the attacks of Duterte? Baka naman hanggang 2025 lang yan. Yung iba dyan medyo marurupok. Alam mo naman, kilala mo naman yan, no? Marurupok. Kaya yung iba dyan, by midterm, medyo magkakapa na yan, lalambot ng kaunti, no? Parang wala akong kilalang congressman na gano'n. Parang dito, wala naman tiba yung host, Hindi naman ako kinakampihan, So, parang ganun dyan. Mangyayari din yan, no? Okay. So, ngayon ko lang nalaman dito kay Mr. Ronald Llamas ng pangalan o bansag kay Speaker Romualdez is Mr. Nice Guy. So, hindi na daw nauuso yung kanyang pagiging nice guy. At tama lang, sabi niya, na magpakita na siya na tambaluslos siya. So, tambaluslos, di ba? Parang basag ulero, waimodo, astig, matigas. Tama nga. Yung ginawa niya sa speech niya sa opening ng session sa lower house, talagang binatikos niya, although hindi niya pinangalanan, is sinasabi niya handa siyang lumaban kahit sino man na mag-destroy sa credibility of the house. So, pinapatamaan niya, wala nang iba kundi si former President Rodrigo Roa Duterte. So, ito na. Open war na ito patindi ang labanan. So, sino ang mananalo? Kanino ang huling halakhak? Okay? So, itong mag-amang Duterte, wag silang magkumpiyansa. Very maro. Lalo na si Tatay Digong, napakamaro yan. Although when I say maro, hindi yung masama. Marunong sa politika, marunong sa diskarte.
of course, nagmana sa kanya ang kanyang anak na si BP Inday Sara. Madiskarte yan sa politika. Tignan nyo, mayor lang siya noong 2016. Walang mag-aakala na mananalo. Kaya lang nanalo siya dahil sa diskarte. Kaya ayaw pa nung una eh. Ayaw niya magkandidato. Kaya dahil ayaw niya, hindi siya masyadong pinapansin. Pile of candidacy, wala pa rin. Kaya lang, testing the waters ang ginawa niya yan. Umikot sa buong kapuluan, yan, nakikipag-usap. Pinapakiramdaman niya ang agos, yung masa. So, when the right time comes, yung last day of yung substitution, boom! Nag-file siya ng candidacy. So, the rest is history. Nagkaroon tayo ng isang presidente na may tapang at malasakit na nagpaganda sa takbo sa ating bayan. Malala ko, yung mga comments na nababasa ko noon is mga OFWs, hiyang-hiya daw sila sa kanilang mga amo dahil, what's happening in the Philippines? Kasi daming kalukuhan panahon ni Pinoy. So, hiyang-hiya ang mga OFWs. Pag upo ni Tatay Digong, nako, marami siyang mga pasabog. Anong pasabog niya? Talagang piniay niya si Barack Obama. Tapos, matapang. Yung kanyang mga words. Bad words. Yung namumura. Nako, sinakyan niya ng foreign media. Ina-highlight. Nako, lalong bumibilib sa kanya. Kahit ang mga dayuhan. Yan ang diskarteng Digong. So like father, like daughter, madiskarte yan. Okay. Ito ang una kong nakitang diskarte, yung pagtanggal nila sa confidential funds ni BP Sara. Wala lang, tahimik lang. But all the while, gumagalaw na. Yung Duterte power, gumagalaw. Ngayon, nakikita ko na may pinakamababa na senador na susuporta kay BP Inday Sara pagdating sa usaping confidential funds. Yun na yung nag-leak. So, sino ang nag-leak? Kasi nag-caucus. Parang executive session yung mga senador nung Lunes. Nag-usap-usap na. Kasi tatalakayin na yung budget for next year. So, napag-usapan yung confidential funds. So, yun. Usapan, lumabas na meron ng vote required. 9 votes. 9 senators pinakamababa na papabor o tutulong kay BP Inday Sara. May nag-leak. Nilabas yun sa media, kaya galit na galit si Senator Jinggoy. Si Senator Jinggoy pala, isa siya sa pabor na ibalik ang confidential funds ni BP Sara. So, dito mo makikita ang power ng Duterte. Tahimik lang. Kaya, Mr. Speaker of the House, from Mr. Nice Guy to Tambaluslos Guy, huwag kayong magkumpiyansa. Sinimulan nyo, tatapusin namin. Mga DDS. Hindi namin kayo uurungan. Mr. Nice Guy turned Tambaluslos. Sige, magalit kayo. At kami naman, magkaisa kami, mga nagmamahal sa bayan. Kaming nagmamahal sa mga Duterte. All the way kami yan. Susuporta kami sa mag-amang Duterte. Tignan natin. So, sana 2025 na. Kasi, talagang dito na,
kakandidato si Speaker Romualdez as Senator ngayong 2025. Testing the waters. So, tignan natin kung manalo ba, kung manalo siya, well and good. But the final test will be on 2020. So, simula na. Exciting labanan. Tamba versus BP Sara. Matira ang matibay. Kanino ang huling halakha?